Dito, ibabahagi ko ang aking kwento. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa kakayahan ng sistemang medikal ng Pilipinas. Ako si Clara Jansen, isang veteranang flight attendant mula sa Netherlands. Sa loob ng 23 taon, nalibot ko na ang buong mundo at nakaranas ng mga ospital sa iba't ibang bansa. London, Zurich, New York, Paris. Nasaksihan ko na ang pinakamagagaling na ospital sa mundo. Kaya't buo ang aking paniniwala. Ang mga bansang nangunguna sa medisina ay nasa Europa at Amerika lamang. Para sa akin, ang Asya, bagamat may teknolohiya, ay may magulo at hindi pa gaanong maunlad na sistema. Lalo na ang isang bansang tulad ng Pilipinas, na kilala sa magagandang tanawin at mababait na tao, ngunit kapag usaping world-class na medisina, nag-aalinlangan ako. Iniisip ko na baka isa lang itong paraan para kumita ng pera mula sa mga dayuhang turista sa ilalim ng medical tourism. Ganoon din ang pananaw ng aking mga kasamahan. Naaalala ko ang usapan namin sa Shoshisher Lounge. Siguro sikat lang ang Pilipinas sa cosmetic surgery. Operasyon sa puso? Mas magaling pa rin sa Germany o Switzerland. Oo nga, at saka mahirap makipag-usap sa mga ospital sa Asya. Hindi malinaw ang sistema nila. Tumango lang ako bilang pagsang-ayon. Noon, hindi ko namamalayan kung gaano kababaw ang aking mga pagkiling. Ngunit isang araw, napilitan akong harapin ang katotohanan. Isang miyembro ng maharlikang pamilya ang bumagsak sa aking harapan at ang tanging pag-asa para mailigtas siya ay ang Pilipinas. Kung nagustuhan ninyo ang simula ng kuwentong ito, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Ang inyong suporta ay nagbibigay sa amin ng lakas upang maghatid pa ng mas maraming kwento. Naganap ito sa isang flight na hinding-hindi ko malilimutan. Kami ay naglilingkod sa isang pribadong sasakyang panghimpapawid na ginagamit ng maharlikang pamilya ng Sultanato ng Brunei para sa kanilang mga opisyal na biyahe. Ang eroplanong ito, na dating isang malaking pampasaherong sasakyang panghimpapawid, ay nilagyan ng mga kagamitang hindi kayang isipin ng karaniwang tao. Mga interior na pinalamutian ng ginto, mga pribadong silid-tulugan, conference room at maging mga shower room. Ngunit sa kabila ng karangyaan, bumabalot sa amin ang matinding tensyon. Ang dahilan, ang nakababatandang kapatid ng Sultan ng Brunei, si Prinsipe Damit, ay sakay ng eroplano. Ang 72 taong gulang na prinsipe ay papunta sa Maynila para dumalo sa isang ASEAN Summit. Kasama niya ang 8 personal na bantay at mahigit 15 iba pang mga tauhan. Bagamat kaming 7 cabin crew ay sinanay para sa Royal Service, ang bigat ng responsibilidad sa totoong sitwasyon ay ibang-iba. Nanginginig ang aking mga kamay kahit sa pag-abot lamang ng isang basong tubig sa prinsipe. Sa simula ng biyahe, naging perpekto ang lahat. Tahimik na binabasa ng prinsipe ang kanyang mga dokumento at ibinigay ko ang serbisyong walang kapintasan. Ang kanyang mga bantay ay nakaposisyon sa iba't ibang bahagi ng cabin, mahigpit na nagmamasid sa paligid. Alas, 2 at 3 ng hapon, kami ay lumilipad 300 kilometro ang layo mula sa kalupaan ng Pilipinas at doon nagsimula ang lahat. Narinig namin ang boses ng kapitan sa intercom, may bahid ng kaba. Sa lahat ng crew, naglabas ng emergency weather bulletin ang Pag-asa. Isang malakas na bagyo ang papalapit sa Metro Manila. Mahigpit naming binabantayan ang sitwasyon. Sumilip ako sa bintana. Sa di kalayuan, natatanaw ko ang Pilipinas, ngunit mabilis itong tinatakpan ng makakapal at maitim na ulap. Wala pang 10 minuto, isang apurahang mensahe ang dumating mula sa Air Traffic Control. Royal Brunei Flight 1. Sarado na ang lahat ng paliparan sa Naiya at Clark dahil sa zero visibility na dulot ng bagyo. Hindi rin maaaring lumapag sa Cebu at Davao. Lahat ng paliparan sa buong Pilipinas ay suspendido ang operasyon dahil sa masamang panahon. Nanigas ang mukha ng kapitan. Nagmamadaling naghanap ng alternatibong paliparan ang co-pilot. At sa mismong sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa upuan ng prinsipe. "Prinsipe! Prinsipe!" Sigaw iyon ng isa sa kanyang mga bantay, garalgal ang boses. Agad akong tumakbo palapit. Nakita ko ang prinsipe na sapo ang kanyang dibdib. Hirap na hirap huminga at iniinda ang matinding sakit. Namumutla ang kanyang mukha at nangingitim ang kanyang mga labi. Basa ng malamig na pawis ang kanyang noo at mababaw at mabilis ang kanyang paghinga. Agad kong kinapa ang kanyang pulso. Hindi ito regular. Nawawala sa ritmo ang tibok ng kanyang puso. Sa 23 taon kong karanasan, naranasan ko na ang maraming emergency sa ere. Ngunit iba ito.
Sa isang tingin pa lang, alam ko na. Hindi ito simpleng pananakit lang, malaki ang posibilidad na ito ay isang matinding atake sa puso. Oxygen mask, ngayon na. Sigaw ko sa aking kasamahan habang isinusuot ang maskara sa prinsipe. Ngunit ang mas nakakatakot na katotohanan ay ito. Sa gitna ng kalawakan, walang doktor o kahit isang automated external defibrillator, AED, sa eroplano. Bagamat ito ay isang VIP aircraft, tanging mga pangunahing kagamitang pang first aid lamang ang dala namin. Aspirin, nitroglycerin, at simpleng injection kit. Walang kagamitan para iligtas ang isang pasyenteng inaatake sa puso. May doktor ba dito? May doktor ba sa eroplano? Sumigaw ako, ngunit walang sumagot. Tanging mga crew, security team, at mga tauhan lamang ang sakay ng Royal Jet, walang medical staff. Nagpanik ng husto ang security team. Lumapit sa akin ang pinuno ng mga bantay at bumulong, kung may mangyaring masama sa prinsipe, mananagot tayong lahat, kasama ka roon. Hindi iyon isang pananakot, iyon ay isang katotohanan. Sa aking harapan, isang maharlikang tinitingala ng buong mundo ang unti-unting nanghihina. Agad na nagdeklara ng emergency ang kapitan. Mayday, Mayday. VIP passenger on board, suffering from a suspected acute cardiac event, requesting immediate emergency landing at the nearest airport. Ngunit kalmado ang tugon ng air traffic control. Lahat ng paliparan sa Pilipinas ay sarado. Kinakalkula namin ang pinakamalapit na alternatibong paliparan na abot ng inyong natitirang gasolina. Sinuri ng co-pilot ang fuel gauge. Kapitan, 40 minuto na lang ang gasolina natin. Imposible na sa Pilipinas. Masyadong malayo ang Hong Kong o Singapore. Naghari ang kaguluhan sa loob ng eroplano. Palala ng palala ang kondisyon ng prinsipe, walang mapaglapagan at paubos na ang gasolina. Hinawakan ko ang kamay ng prinsipe. Malamig at mamasa-masa ito. Sa sandaling iyon, naranasan ko ang pinakawalang pag-asang sandali sa aking 23 taong karera. Parang awa nyo na, tulungan nyo kami. Nagmistulang isang magulong eksena ang loob ng kabin. Lalong humirap ang paghinga ng prinsipe at pinipilit ako ng security team na gumawa ng paraan. Desperadong sumigaw ang isa sa mga tauhan na si Dayang, ngunit wala akong magawa. Ang kaya ko lang gawin ay isalpak ang oxygen mask at maglagay ng nitroglycerin sa ilalim ng kanyang dila. Nanatiling irregular ang pulso ng prinsipe at ang cyanosis, pangingitim, ay kumalat na sa kanyang mga labi at dulo ng mga daliri. Ramdam kong unti-unti nang nawawalan ng malay ang prinsipe. Kung hindi kami makakalapag agad, maaaring bawian siya ng buhay sa himpapawid. Sa cockpit, nagaganap ang isang tenso na sitwasyon. Natapos ng co-pilot ang pagkalkula ng gasolina, ngunit nakakadismaya ang resulta. Aabutin ng 55 minuto para makarating sa Singapore, ngunit 40 minuto na lang ang natitirang gasolina. Ang Taiwan ay hindi rin maaaring lapagan dahil sa masamang panahon, at ang Guam ay masyadong malayo. Nagsimulang manginig ang boses ng co-pilot. Maging ang veteranong kapitan ay ngayon lang nakaranas ng ganitong sitwasyon. At noon, isang sinag ng pag-asa ang dumating mula sa air traffic control. Isang mensahe na nagsasabing tatanggapin sila ng Ninoy Aquino International Airport, NAIA, para sa isang emergency landing. 38 minuto ang layo. Pasok sa saklaw ng aming gasolina. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang Pilipinas ang tanging posibleng pagpipilian. Ngunit bago pa man makapagdesisyon ang kapitan, biglang pumasok sa cockpit ang pinuno ng security team. Mariin niyang tinutulan ang paglapag sa Pilipinas. Ang dahilan niya, ang Pilipinas ay isang bansang hindi handa sa sistema ng Royal Protocol ng Brunei. Hindi natin maaaring dalhin ang prinsipe sa ganoong lugar, aniya. Hindi makapaniwala ang co-pilot. Hindi ito ang oras para mag-alala sa protocol. Nasa bingit ng kamatayan ang prinsipe. Ngunit iba ang pananaw ng pinuno ng mga bantay. Paano kung bigo ang sistemang medikal ng Pilipinas? Paano kung may mangyaring masama sa prinsipe? Ang responsibilidad ay babagsak sa kanilang lahat. Natahimik ang cockpit, kalmadong inilatag ng kapitan ang sitwasyon. Ang mga kalapit na bansa ay masyadong malayo o masama ang panahon. Malinaw na wala silang ibang pagpipilian. Kinuha ng pinuno ng mga bantay ang satellite phone. Hindi ako papayag na lumapag sa Pilipinas nang walang pahintulot mula sa sultanato, aniya, at sinimulan niyang tawagan ang Royal Secretariat sa Brunei. Mabilis niyang iniulat ang sitwasyon sa wikang Malay. Bumalik ako sa cabin para tingnan ang kalagayan ng prinsipe. Ngunit ang sumalubong sa akin ay isang mas nakakatakot na tanawin.
Halos wala nang malay ang prinsipe. Walang focus ang kanyang mga mata at ang kanyang paghinga ay paputol-putol. Umiiyak na niyuyugyug siya ng kanyang mga tauhan, ngunit halos wala na siyang reaksyon. Muli kong kinapa ang kanyang pulso. Napakahina na nito. Alam kong malapit nang tumigil ang kanyang puso. Hindi ko na malayang bumulong ako. Hindi ito maaaring mangyari. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, gusto ko man o hindi ang Pilipinas, ito ang tanging pag-asa para mailigtas ang prinsipe. Tumakbo ako pabalik sa cockpit. Kailangan nating pumunta sa Pilipinas ngayon na. Titigil na ang puso ng prinsipe, sigaw ko. Hinarang ako ng pinuno ng mga bantay, hawak ang satellite phone. Hindi pa dumarating ang pahintulot mula sa palasyo. Kailangan nating maghintay. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Wala na tayong oras para maghintay. Sa loob ng 5 minuto, magkakaroon siya ng cardiac arrest. Kapag nangyari iyon, ikaw ba ang mananagot? Namutla ang mukha ng pinuno ng mga bantay. Sa mismong sandaling iyon, may narinig na boses mula sa satellite phone. Nakipag-usap ang pinuno ng mga bantay sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango at sinabing, dumating na ang pahintulot mula sa sultanato. Ang buhay ng prinsipe ang pinakamahalaga. Iyon na ang pinal na desisyon tungo sa Pilipinas. Agad na tumugon ang kapitan sa air traffic control. Iniba ng eroplano ang direksyon at nagsimulang lumipad patungong Pilipinas. Dahan-dahang lumiko ang sasakyang panghimpapawid. Ngunit hindi ako mapakali. Puno pa rin ang pagdududa ang aking isipan. Talaga bang maililigtas ng medical team ng Pilipinas ang prinsipe? Sa Pilipinas, na hindi Europa o Amerika, posible ba talaga ito? Bumalik ako sa tabi ng prinsipe at hinawakan ang kanyang kamay. Malamig at mamasa-masa, malapit na po tayo. Papunta na tayo sa ospital, bulong ko. Ngunit wala nang tugon mula sa kanya. Lumapit sa akin si Dayang, ang isa sa mga tauhan, at bumulong. Sa totoo lang, hindi ka rin naniniwala sa medisina ng Pilipinas, hindi ba? Hindi ako nakasagot. Mapait siyang ngumiti at sinabing, sumusugal tayo ngayon. Nakataya ang buhay ng prinsipe. Tumusok sa puso ko ang mga salitang iyon. Tama siya. Papunta kami sa Pilipinas dahil wala kaming pagpipilian, ngunit walang sino man sa amin ang may kumpiyansa. Narinig ang boses ng co-pilot sa intercom. Tinatayang 32 minuto bago tayo lumapag sa NAIA. Nakaantabay na ang isang emergency medical team. 32 minuto. Tumingin ako sa aking relo. Kakayanin pa kaya ng prinsipe? Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa cabin. Ang mga bantay ay nakapikit na parang nagdarasal, habang ang mga tauhan ay umiiyak. Patuloy kong sinusuri ang pulso ng prinsipe. Pabagal ito ng pabagal. Parang awa nyo na. Mabuhay po kayo, paulit-ulit kong sinasabi sa aking isip. Hindi ko alam kung anong klaseng bansa ang Pilipinas, pero sana iligtas niyo ang prinsipe. Taimtim akong nagdasal. Lumilipad ang eroplano patungong Pilipinas. Ngunit walang sino man sa amin ang nakakaalam kung ano ang naghihintay sa pagdating namin. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nagsimula ng matanaw ang baybayin ng Pilipinas. Ang lupain ng Pilipinas na sumisilip sa pagitan ng makakapal na ulap. Hindi ako sigurado kung tatanggapin kami ng di kilalang lupaing ito. Lalong lumamig ang mga kamay ng prinsipe. Lalong humina ang kanyang pulso. Desperado akong nagdasal. Parang awa nyo na, tulungan nyo kami. At pumasok na ang eroplano sa himpapawid ng Pilipinas. 15 minuto bago lumapag sa NAIA. Halos hindi ko na maramdaman ang pulso ng prinsipe. Idiniin ko ang aking mga daliri sa kanyang leeg. Desperadong hinahanap ang tibok ng kanyang carotid artery. Isang mahinang tibok. Talagang wala na kaming oras. Ang kapaligiran sa loob ay parang nasa isang burol. Nagkatinginan ang mga bantay na may malulungkot na ekspresyon at ang mga tauhan ay tila tanggap na ang pinakamasamang mangyayari. Tumayo si Dayang sa tabi ko at bumulong, kung sa Europa lang sana tayo, baka nailigtas pa ang prinsipe. Pero bakit sa lugar patulad ng Pilipinas tayo napadpad? Wala akong sinabi. Sa totoo lang, pareho kami nang iniisip. Narinig ang boses ng kapitan. Lalapag tayo sa loob ng 5 minuto. Ikabit ang inyong mga seatbelt. Tumingin ako sa labas. Nasa harapan ko na ang NAIA, isang malaking runway, mga maayos na pasilidad. Ngunit sa aking mga mata, isa lamang itong di kilalang lugar. Sistematiko kaya sila tulad ng mga ospital sa Europa? Mabilis kaya ang kanilang emergency system tulad ng sa Amerika? Hindi ako sigurado. Nagsimulang bumaba ang eroplano. Ang pagtama ng mga gulong sa runway at ang biglaang pagpreno. Nagkaroon ng tensyon sa cabin.
Bago pa man tuluyang huminto ang eroplano, nakatayo na ako sa tabi ng prinsipe, handa, oxygen mask, mga gamot lahat ay inihanda ko, ngunit nanginginig ang aking mga kamay. Bumukas ang pinto ng eroplano. Sa sandaling iyon, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang aking nasaksihan. Sa runway, nakahanda na ang lahat. 3 emergency vehicle ang nakaposisyon ng tama at ang medical team ay nasa paanan na mismo ng hagdanan, may dalang stretcher, ambulansya, sasakyan ng airport control at mga medical staff. Natulala ako. Kahit sa Europa, hindi ako nakakita ng ganito kabilis na paghahanda. Karaniwan lumalapit lang ang medical team kapag tuluyan nang huminto ang eroplano, ngunit iba sa Pilipinas. Bago pa man huminto ang eroplano, mabilis na pumuwesto ang medical team ng Pilipinas. 2 paramedic ang unang pumasok, sinundan ng isang doktor at mga nurse. Ang kanilang mga galaw ay tumpak na parabang daan-daang beses na nilang pinraktis. Hindi sila nag-uusap, ngunit alam ng bawat isa ang kanilang gagawin. Agad na sinuri ng isa ang vital signs ng prinsipe, habang ang isa ay nagkabit ng oxygen saturation monitor. Inihanda ng doktor ang ECG monitor at sinimulan ng mga nurse na maghanap ng ugat para sa IV line. Lahat ay nangyari sa loob ng 30 segundo. Nakatayo lang ako, tulala at nagmamasid. Gulat ang security team. Itatanong sana nila kung tama bang tratuhin ng ganito kabilis ang isang maharlika at kung nasaan ang protocol, ngunit walang pumansin sa kanila sa medical team. Ang tanging nakikita nila ay ang pasyente. Maikling ipinaliwanag ng doktor ang sitwasyon. Pinaghihinala ang atake sa puso. Kailangan siyang dalhin agad. Handa na ang St. Luke's Medical Center, Global City para sa kanya. Nang marinig ito, akmang lalapit ang pinuno ng mga bantay, ngunit isinakay na ng medical team ang prinsipe sa stretcher. Nagmamadaling nagtanong si Dayang, saan ospital siya dadalhin? Alam niyo ba kung sino siya? Kailangan ba ng espesyal na seguridad? Ngunit maikli ang sagot ng paramedic. Sa ngayon, hindi mahalaga kung sino siya. Siya ay isang buhay na kailangan naming iligtas. Aalis na kami agad. Sa isang salitang iyon, natahimik ang buong cabin. Doon ko naramdaman na may kakaiba. Sa Europa o gitnang silangan, kapag may VIP na pasyente, inuuna ang pagkilala sa pagkatao, sinusunod ang mga protocol at inihahanda ang espesyal na trato. Ngunit iba sa Pilipinas, walang sinuman ang tumrato sa prinsipe bilang isang prinsipe. Itinuring nila siya bilang isang pasyenteng kailangang iligtas kaagad. Isang kakaibang damdamin ang naramdaman ko. Insulto? Hindi ganoon. Kabaligtaran. Respeto. Ang medical team ng Pilipinas ay nagpakita ng paggalang sa mismong buhay ng prinsipe. Hindi sa kanyang titulo, kundi bilang isang tao. Isinakay ang prinsipe sa stretcher at inilabas mula sa eroplano. Mabilis kaming sumunod ng security team. Habang tinatawid namin ang runway papunta sa ambulansya, patuloy kong pinagmasdan ang galaw ng medical team. Hindi sila nagpakita ng kahit anong pag-aatubili. Patuloy nilang sinusubaybayan ang vital signs ng prinsipe, inaayos ang oxygen supply at handa nang magbigay ng gamot. Ganoon din sa loob ng ambulansya. Sinusuri ng medical team ang ECG habang may isinusulat at patuloy na nakikipag-ugnayan sa ospital sa pamamagitan ng radyo. Mula sa likod ng ambulansya, pinanood ko sila. Gulong-gulo ang isip ko. Ito ba talaga ang sistemang medikal ng Pilipinas na minamaliit ko? Posible ba ang ganitong kabilis, katumpak at sistematikong pagtugon? Umalis ang ambulansya sa airport at pumasok sa expressway. Umalingaw-ngaw ang sirena habang mabilis itong tumakbo patungong Taguig. Tumingin ako sa labas. Ang tanawin ng isang di kilalang lungsod, matataas na gusali, maayos na kalsada at mga nagdaraang sasakyan. Talaga bang maililigtas ng bansang ito ang prinsipe? May pagdududa pa rin sa aking isipan. Ngunit kasabay nito, isang maliit na pag-asa ang nagsimulang sumibol. Baka naman, masyado lang kaming walang alam tungkol sa Pilipinas. Sa loob ng ambulansya, narinig ko ang tunog ng ECG monitor ng prinsipe. Hindi pa rin ito regular, ngunit hindi ito tumitigil. Patuloy na binantayan ng medical team ang prinsipe at nakita ko ang kanilang mga seryosong tingin. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Tanging isang matibay na determinasyon na iligtas ang pasyente. Sa sandaling iyon, napansin kong ibang-iba ang pakiramdam sa Pilipinas. Hindi ito ang Asya na alam ko. Hindi ito ang bansang minamaliit ko. Pumasok ang ambulansya sa Bonifacio Global City at papalapit na sa ospital. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ng prinsipe. Kaunting tiis na lang po. Malapit na tayo sa ospital. At inulit ko sa aking isip, baka sinuwerte tayo.
Baka ang pagpili sa Pilipinas ang pinakamagandang desisyon. Pagdating ng ambulansya sa St. Luke's Medical Center, agad na sinalubong kami ng isa pang medical team na nakaabang. Kinuha nila ang stretcher ng prinsipe. Sumunod kami ng security team sa mga malinis at modernong pasilyo. Bagamat maganda ang pasilidad, hindi pa rin ako mapakali. Hindi garantisadong magaling ang serbisyo kahit maganda ang kagamitan at ang katotohanang nakasalalay ang buhay ng prinsipe sa di kilalang ospital na ito ay nagbigay sa akin ng matinding kaba. Dinala agad ang prinsipe sa emergency room at kami ay pinaghintay sa isang waiting area. 8 bantay, 5 tauhan at ako lahat kami ay balisa, nakatingin sa orasan at naghihintay ng balita. Lumipas ang 30 minuto, walang balita. Naiinip na naglakad-lakad si Dayang sa pasilyo. Normal ba na ganito katagal? Bakit walang nagsasabi sa atin ang sitwasyon? Reklamo niya. Sa Europa, palaging may nag-uulat. Sa mga Royal Hospital sa gitnang silangan, may personal na coordinator na nagbibigay ng real-time updates. Ganoon din ang nasa isip ko at ang katahimikang ito ay nagsimulang magbigay ng masamang pakiramdam. Makalipas ang 50 minuto, hindi na nakatiis ang pinuno ng mga bantay. Nilapitan niya ang isang nurse. Gusto kong malaman ang kalagayan ng prinsipe. Kausapin mo ang doktor ngayon din. Magalang ngunit matatag na sumagot ang nurse. Kasalukuyan po siyang sumasailalim sa masusing pagsusuri. Ang namamahalang doktor na po mismo ang magpapaliwanag sa inyo kapag lumabas na ang resulta. Dismayado ang pinuno ng mga bantay, ngunit wala siyang nagawa. Makalipas ang 1 oras at 10 minuto, lumabas ang doktor. Isang Dr. Reyes na nasa edad 50, seryoso ang mukha. Tumayo kaming lahat. Ipinaliwanag ni Dr. Reyes ang resulta. 90% ng coronary artery ng prinsipe ay barado. Malala ang kanyang kondisyon at may kasama pang arrhythmia. Kung hindi siya ooperahan agad, malaki ang posibilidad na mamatay siya sa loob ng 48 oras. Natahimik ang waiting room. Nanlamig ang aking buong katawan. Mas malala pa sa inaasahan ko ang kanyang kalagayan. Nanginginig na nagtanong ang pinuno ng mga bantay. Hindi ba natin siya maaaring ilipat sa ibang bansa, sa isang espesyalistang ospital sa Europa? Umiling si Dr. Reyes. Sa kondisyon ng prinsipe, imposible ang long-distance travel. Maaaring tumigil ang kanyang puso sa sandaling sumakay siya ng eroplano. Sumabat si Dayang. Paano kung magpatawag tayo ng pinakamagaling na medical team mula sa Brunei o mag-imbita ng mga espesyalista mula sa Switzerland o Germany? Kalmadong sumagot si Dr. Reyes. Wala na tayong oras. Bawat sandali, lumalala ang kondisyon ng prinsipe. Hindi tayo maaaring mag-aksaya pa ng oras. Desperadong nagtanong ang pinuno ng mga bantay. Kaya nyo bang operahan siya dito sa Pilipinas? Gaano kataas ang success rate? Saglit na natahimik si Dr. Reyes. Ang katahimikang iyon ay lalong nagpabigat sa aming nararamdaman. Dahan-dahang nagsalita si Dr. Reyes. Sa totoo lang, napakadelikado ng operasyong ito. 72 anyos na ang pasyente, malubha ang bara sa ugat at may arrhythmia pa. Mataas ang panganib na atakihin siya sa puso habang inooperahan. Idinagdag pa niya na kahit ang mga sikat na ospital sa Europa at Amerika ay umiiwas sa ganitong high-risk na pasyente at madalas ay tinatanggihan ang operasyon dahil sa edad at mga komplikasyon. Nang marinig ko iyon, parang dinurog ang puso ko. Kung kahit sa Europa ay tinatanggihan ang ganitong operasyon, paano pa kaya sa Pilipinas? Nagpanik ang security team at nagsimulang umiyak ang mga tauhan. Ano na ang gagawin natin? Hahayaan na lang ba nating mamatay ang prinsipe? Nanginginig na tanong ni Dayang. Bumalot ng kawalan ng pag-asa ang buong silid. At noon, matatag na nagsalita si Dr. Reyes. Hindi namin tinitingnan ang edad ng pasyente, kundi ang posibilidad. Mahirap ang operasyon, ngunit hindi imposible. Ang cardiac team ng St. Luke's ay sanay sa ganitong mga komplikadong kaso. Idineklara niyang isasagawa nila ang operasyon. Natahimik ang lahat. Tiningnan ko ang mga mata ni Dr. Reyes. Walang takot, sa halip ay may matinding responsibilidad at determinasyon. Nagkatinginan ang pinuno ng mga bantay at si Dayang. Ang operasyong tinanggihan kahit ng mga sikat na ospital sa Europa ay gagawin ng isang Pilipinong doktor. Nalilito rin ako. Isa ba itong kapangahasan o kumpiyansang nagmumula sa tunay na galing? Puno ng pagdududa ang aking isipan. Ipinaliwanag pa ni Dr. Reyes na tatagal ng hindi bababa sa 6 na oras ang operasyon na pangungunahan ng 3 espesyalista
at pagkatapos ay masusing babantayan sa ICU sa loob ng 72 oras. Maingat na nagtanong ang pinuno ng mga bantay kung ano ang success rate. Sa totoo lang, sa ganitong high-risk na operasyon, karaniwang 60,000 70% lang ito. Ngunit ang success rate ng aming team sa nakalipas na 5 taon ay 87%, sagot ni Dr. Reyes. 87%. Umalingaw-ngaw ang numerong iyon sa silid. Nagulat ako. Posible ba talagang magtagumpay sa 87% rate sa isang operasyong tinanggihan kahit ng Europa? Kasabay ng pagdududa, isang maliit na pag-asa ang sumibol. Sa huli, sinabi ni Dr. Reyes na kailangan nila ang pahintulot. Nagkaroon muli ng emergency meeting ang security team. Pagkatapos ng 10 minutong debate at isang tawag sa sultanato, tumango ang pinuno ng mga bantay kay Dr. Reyes. Pumayag na ang sultanato. Ipinagkakatiwala namin sa inyo ang prinsipe. Yumuko si Dr. Reyes at agad na naghanda para sa operasyon. Habang pinapanood kong dinadala ang prinsipe sa operating room, napagtanto ko, mas pinipili ng mga Pilipinong doktor ang responsibilidad kaysa takot. Ang pasyenteng sinukuan na ng ibang bansa ay hindi nila sinusukuan. Ngunit naroon pa rin ang kaba. Kakayanin kaya ng prinsipe ang operasyon? Magtatagumpay kaya ang medical team ng Pilipinas? Habang inihahanda ang prinsipe para sa operasyon, dinala kami sa isang silid na magiging recovery room niya. Agad na tinanong ng pinuno ng mga bantay ang nurse kung may hiwalay na royal suite. Idiniin niya na mahalaga ang seguridad at protocol at dapat ay may mga kagamitang akma sa isang maharlika. Magalang na ipinaliwanag ng nurse, nasa VIP wing po tayo. Lahat ng pasyente dito ay tumatanggap ng pinakamataas na antas ng serbisyo at pasilidad. Ngunit wala po kaming hiwalay na royal suite o special isolation room. Nagtaka ang pinuno ng mga bantay. Ibig sabihin, kapantay lang siya ng ibang pasyente? Dismayadong tanong ni Dayang. Habang pinakikinggan ko sila, nakaramdam ako ng kakaiba. Sa Europa o gitnang silangan, normal na isara ang isang buong palapag ng ospital para sa isang maharlika. Ngunit sa Pilipinas, tila walang ganoong sistema. Kalmadong sinabi ng nurse. Lahat po ng pasyente ay may karapatan sa pinakamahusay na pangangalaga. Ang VIP wing na ito ay may pinakamataas na kalidad ng pasilidad. Sigurado po akong magiging komportable dito ang prinsipe. Bagamat dismayado pa rin, hindi na nakipagtalo ang security team. Nang bumukas ang pinto ng silid, hindi ko napigilang mamangha. Malayo ito sa inaasahan ko. Kasing luwang at kasing linis ito ng isang hotel suite na may malaking bintana kung saan tanaw ang buong lungsod. Moderno ang kama. May hiwalay na sala na may sofa at mesa at may mga air purifier at humidifier. Ngunit hindi pa rin kontento ang security team. Tinanong ni Dayang kung maaari ba silang maglagay ng royal seal at bandila at kung maaring magbantay ang mga guwardiya sa labas ng pinto. Magalang na ipinaliwanag ng nurse na tanging pamilya at pasyente lamang ang maaaring pumasok sa silid at ang mga bantay ay dapat manatili sa pasukan ng palapag. Labag ito sa royal protocol, sabi ng pinuno ng mga bantay. Ngunit matatag ang nurse. Ang mga patakaran ng ospital ay para sa lahat ng pasyente, walang exempted. Doon ko napagtanto, hindi sa hindi nagbibigay ng espesyal na trato ang Pilipinas. Ang totoo, lahat ng pasyente ay itinuturing nilang espesyal. Habang nagpupulong ang security team sa labas, inikot ko ang silid. Sa tabi ng kama, may isang maliit na booklet. Nang buksan ko ito, nakita ko na mayroon itong salin sa wikang Arabe. Nagulat ako. Sa tabi ng banyo, may isa pang maliit na espasyo. Pagbukas ko, may nakalatag na prayer mat at isang marka sa sahig na nagtuturo sa direksyon ng Mecca. Isang silid dasalan. Dati na po ba itong nandito? Tanong ko sa nurse. Hindi po. Inihanda po namin ito agad nang malaman naming Muslim ang pasyente, sagot niya. Hindi ako makapaniwala na nagawa nila iyon sa loob lamang ng ilang oras. Idinagdag pa niya na maaari silang maghanda ng halal na pagkain at mayroon silang Arabic interpreter na available 24/7. Gagawin po namin ang lahat para sa mabilis na paggaling ng prinsipe, sabi niya. Naantig ang puso ko. Hindi man nila sinusunod ang royal protocol, ang kanilang pag-aalaga sa personal na pangangailangan ng pasyente ay hindi matatawaran. Paggalang hindi sa titulo, kundi sa pagkatao. Ilang sandali pa, pumasok ang isang batang nurse. Ipinaliwanag niya ng mabuti ang proseso ng operasyon at ang mga dapat asahan pagkatapos. Bago umalis, sinabi niya, para makapahinga,
Nang mabuti ang pasyente, kailangan din pong maging positibo ang pamilya. Mukha namang malakas ang prinsipe, siguradong gagaling siya. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaiba. Tila hindi alam ng nurse kung sino o gaano kataas ang posisyon ng prinsipe. Itinuring niya ito na parang isang ordinaryong pasyente. Maingat na nagtanong si Dayang, "Alam mo ba kung sino siya?" "Hindi po masyado," tapat na sagot ng nurse. Narinig ko pong importante siyang tao, pero para sa amin, lahat ng pasyente ay importante. Nagtaka ang security team sa sagot na iyon, ngunit ako ay humanga. Totoo nga, para sa medical team ng Pilipinas, hindi mahalaga ang katayuan ng pasyente. Ang mahalaga lang ay ang kanyang buhay at kalusugan. Nang gabing iyon, habang nakatayo sa tabi ng bintana at pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod, isang kakaibang kapayapaan ang naramdaman ko. Nagsimula nang magbago ang aking pananaw. Hindi bilang isang prinsipe itinuring ng Pilipinas ang prinsipe, kundi bilang isang tao, at baka iyon ang tunay na espesyal na pagtrato. Napagtanto ko na ang medisina sa bansang ito ay hindi pinapatakbo ng teknolohiya, kundi ng halaga, hindi ng magarbong protocol, kundi ng taos-pusong pag-aalaga. Pagkalipas ng 6 na oras, nagsimula na ang pinakamahabang paghihintay. Sa waiting room, ang bawat minuto ay parang isang oras. Pagkatapos ng 3 oras at kalahati, lumabas ang isang nurse, bakas sa mukha ang pag-aalala. Nagkaroon po ng hindi inaasahang pagdurugo. Ginagawa po ng team ang lahat. Nanlamig ang buong silid. Nagsimulang mawalan ng pag-asa ang lahat. Si Dayang ay bumagsak sa pader at ang ilan sa mga bantay ay napaupo sa sahig, hawak ang kanilang mga ulo. Tapos na ang lahat, bulong ni Dayang sa tabi ko. Dapat sa Singapore na lang tayo. 5 oras. Nagsimula nang maghanda ang pinuno ng mga bantay na iulat ang pinakamasamang balita sa sultanato. Tila sumuko na ang lahat. Pumunta ako sa banyo at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Bakit hindi ako nagtiwala sa Pilipinas? 6 na oras at 15 minuto. Bumukas ang pinto ng operating room. Dahan-dahang naglakad palapit si Dr. Reyes. Pagod ang itsura. Huminto ang paghinga ko. Tumayo siya sa aming harapan. Ang maikling katahimikan ay parang walang hanggan. At nagsalita si Dr. Reyes. Tagumpay ang operasyon. Ligtas na ang prinsipe. Natahimik ang lahat. Inabot ng ilang segundo bago namin maintindihan ang kanyang sinabi. Ipinaliwanag niya na nakontrol na ang pagdurugo at stable na ang vital signs ng prinsipe. Sa sandaling iyon, napaluhod ang pinuno ng mga bantay. Lumuhod siya sa sahig, yumuko at nagsimulang umiyak. Ang iba pang mga bantay ay sumunod, lumuhod din sila sa sahig sa sobrang pasasalamat at luhang umaagos. Si Dayang ay napasandal sa pader, tahimik na umiiyak. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Bumuhos ang aking mga luha at napaupo ako sa upuan. Lumapit ang pinuno ng mga bantay kay Dr. Reyes. Salamat po. Maraming salamat sa pagligtas sa buhay ng prinsipe, paulit-ulit niyang sinabi. Umiling si Dr. Reyes. Tungkulin po namin ito. Tungkulin ng isang doktor na gawin ang lahat para sa bawat pasyente. Naantig ako. Hindi pagmamalaki ang naramdaman ng medical team ng Pilipinas, kundi ang kasiyahan sa pagtupad ng kanilang responsibilidad. Nang magkamalay ang prinsipe makalipas ang 2 araw, hiniling niyang makilala ang medical team. Pumasok si Dr. Reyes at ang kanyang koponan sa silid, nakasuot ng simpleng puting uniforme. Sinubukang bumangon ng prinsipe. Hindi ako maaaring manatiling nakahiga sa harap ng mga taong nagligtas sa aking buhay, aniya. Tiningnan niya ang bawat isa sa kanila. Iniligtas ninyo ako hindi bilang isang prinsipe, kundi bilang isang tao. Hindi ninyo inalam ang aking katayuan. Nag-focus lamang kayo sa pagligtas ng aking buhay. Dahil dito, nagbibigay-pugay ako sa bansang ito, sa Pilipinas. Kayo ang mga tunay na doktor. Yumuko si Dr. Reyes. Tungkulin po namin ito, kagalang-galang na prinsipe. Nagpapasalamat kami sa inyong lakas ng loob. Nang makaalis na sila, tumayo ang prinsipe sa tabi ng bintana at pinagmasdan ang tanawin ng lungsod. Ngayong nakikita ko muli ang mga ilaw na ito, naintindihan ko na. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang maunlad na bansa, kundi isang bansang nagbibigay ng pag-asa, isang bansang hindi sumusuko sa kapwa-tao. Kung sa Europa ako dinala, dagdag niya, malamang hindi man lang ako inoperahan, ngunit ang Pilipinas, hindi nila tiningnan ang aking edad o ang panganib. Ang tiningnan nila ay ang posibilidad. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nanikip ang aking dibdib. Buong buhay daw siyang nakatanggap ng espesyal na trato, ngunit sa Pilipinas, isa lamang siyang pasyente. At iyon daw ang nagparamdam sa kanya na mas maging isang tao.
Tumingin siya sa akin. Clara, nagsimula ang paglalakbay na ito nang tulungan mo ako. Dahil sa iyo at sa medical team ng Pilipinas, nabigyan ako ng pangalawang buhay. Bago umalis ang prinsipe, nagdaos siya ng isang press conference. Inanunsyo niya na ang sistemang medikal ng Pilipinas ay world class at ang Sultanato ng Brunei ay magtatatag ng isang medical partnership sa bansa. Naging international news ito. Sa araw ng aming pag-alis, naghatid si Dr. Reyes sa airport. Hinawakan ng prinsipe ang kanyang mga kamay. Hindi ka lang isang doktor, isa kang tagapagtanggol ng buhay. Hinding-hindi ko malilimutan ikaw at ang Pilipinas. Bago sumakay ng eroplano, muling lumingon ang prinsipe sa kalupaan ng Pilipinas. Sinabi niya sa amin, napakasuwerte natin, dinala tayo ng tadhana sa Pilipinas. Kung sa ibang lugar, maaaring wala na ako rito ngayon. Habang paakyat ang eroplano, pinagmasdan ko ang unti-unting lumiliit na tanawin ng Metro Manila. 1 linggo lang ang nakalipas, puno ako ng paghamak at pagdududa. Ngunit binasag ng Pilipinas ang lahat ng aking maling akala at itinuro sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng isang maunlad na bansa. Ang isang maunlad na bansa ay hindi tungkol sa magagarang gusali o VIP protocol. Ito ay tungkol sa pagtrato sa bawat buhay ng may pagkakapantay-pantay, sa hindi pagsuko hanggang sa huli, at sa pagtingin sa isang tao hindi dahil sa kanyang katayuan, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Ang Pilipinas ay ganoong bansa. Habang papalayo ang eroplano, tahimik akong nagpasalamat sa aking isipan. Salamat Pilipinas, hindi lang isang buhay ang iniligtas ninyo. Binago ninyo rin ang aking pananaw sa buhay. At ipinangako ko, babalik ako sa Pilipinas hindi bilang isang taong may dalang pasyente, kundi bilang isang manlalakbay na may dalang paggalang. Ako si Clara Jansen, at sa aking harapan, nasaksihan ko ang isang maharlikang lider na napaluhod sa paghanga, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa taos-pusong pasasalamat sa hindi inaasahang galing at malasakit ng sistemang medikal ng Pilipinas.